Isang magandang araw sa lahat. Ako si April at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni-munihan natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas at sana magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Hindi ko akalain na may isang gabing magpapabago sa pananaw ko sa maraming bagay, isang gabing puno ng pagnanasa, init at pagkawalang bahala sa dapat at hindi dapat. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung paano ako napadala sa bugso ng damdamin. Hindi ako ganoong klaseng babae, pero sa gabing iyon, nag-iba ang lahat. Isang probinsyana lang ako na lumuwas ng Maynila para sa pangarap. Ang buhay sa lungsod ay hindi madali. Maingay, magulo, at minsan parang nilalamon ka ng pagod sa araw-araw. Pero isa sa mga bagay na nakasanayan ko na ay ang biyahe. Araw-araw kong sinasakyan ng bus papunta at pauwi ng trabaho. Sanay akong makipagsiksikan, sanay sa amoy ng usok at pawis. At sanay na lang din sa pagod na dulot ng mahahabang oras sa daan. Ngunit sa isang ordinaryong biyahe pauwi, isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang naganap. Gabi na noon, halos 10:00 na at pagod ako mula sa trabaho. Saktong may dumaang bus na hindi gaanong puno kaya agad akong sumakay. Pinili kong umupo sa may bintana, tahimik, malayo, sa ibang tao at isang perpektong lugar para ipikit ang mata kahit sandali. Hindi pa man ako nakakatulog, naramdaman kong may umupo sa tabi ko. Hindi ko siya agad pinansin, pero naamoy ko ang pabango niyang may halong amoy ng pawis. Isang amoy na hindi ko maintindihan kung bakit parang naging pamilyar at kakit-akit sa akin. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang lalaking nakauniporme ng konduktor. Moreno, matangkad, at may tikas na parang sanay sa ganitong buhay kalsada. Ang mga mata niya ay matalim, pero may halong kapilyuhan. "Miss, saan po kayo baba?" Tanong niya habang iniaabot ko ang bayad. "Bacoor po," sagot ko nang hindi man lang siya tinitingnan. Napansin kong saglit siyang natigilan bago ngumiti. Mabilis niyang pinilas ang tiket at iniabot ito sa akin. Pero sa halip na agad siyang tumayo para maningil sa iba, nanatili siya sa tabi ko, parang hindi nagmamadali. Para bang sinasadya niyang magtagal. Napansin kong panay ang sulyap niya sa akin. Hindi ako sanay sa ganitong klaseng tinginan kaya pinili kong umiwas. Pero kahit hindi ko gustuhin, hindi ko rin maiwasang mapansin siya. Sa tuwing tatayo siya para kolektahin ang pamasahe, sinusundan siya ng paningin ko. Malaman ang katawan niya at sa bawat kilos niya, may tiwala siya sa sarili. Nang mapansin niyang tinitingnan ko siya, nagtagpo ang mga mata namin. Ngumiti siya, isang ngiting may ibig sabihin, pero hindi ko alam kung anong eksaktong mensahe ang gusto niyang iparating. At doon nagsimula ang isang biyahe na hindi ko malilimutan. Hindi ko alam kung bakit parang may kung anong kakaibang pakiramdam sa loob ng bus ng gabing iyon. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko, may nagising na hindi ko maipaliwanag. Patuloy ang biyahe, unti-unting nababawasan ang mga pasahero. Napansin kung sa tuwing may bababa, lalo siyang lumalapit sa akin. Hindi sa pisikal na paraan, pero sa presensya niya. Parang nararamdaman ko ang tingin niya kahit hindi ko siya direktang tinitingnan. Maya-maya, napansin kong kami na lang halos ang natira. Sa likuran, ang ibang pasahero ay nasa harapan, malapit sa driver. Sa pinakadulo ng bus, sa madilim at tahimik na bahagi, naroon kaming dalawa. Naramdaman ko ang banayad na pagdikit ng kanyang braso sa akin.
Mainit ang balat niya at sa kabila ng lamig ng aircon parang may init na dumaloy sa katawan ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong umiwas o hayaan lang. Pero ang mas ikinagulat ko, hindi ako umatras. Miss, puyat ka yata? Bulong niya, bahagyang nakayuko para makita ang mukha ko. Medyo maikli kong sagot. Pwede kang sumandal sa akin kung gusto mo. Anya, may bahagyang nangiti sa labi. Dapat sana ay tinawanan ko lang iyon, sinabihang huwag siyang etsyosero. Pero hindi ko nagawa. Imbes na umiling, dahan-dahan akong sumandal sa balikat niya. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. O baka tibok ko lang ang masyadong malakas, kaya parang umaalingaw-ngaw sa tenga ko. Ang braso niya, matigas at matibay, parang pader na kaya akong protektahan mula sa pagod at lungkot. Saglit siyang natahimik, pero naramdaman kong unti-unti niyang inilapit ang kamay niya sa kamay ko. Nang dumampi ang dulo ng daliri niya sa likod ng palad ko, parang dumaan ang kuryente sa balat ko. Hindi niya ako hinawakan ng buo, parang hinihintay niya ang reaksyon ko, hinihintay kong magpaparaya ako o iiwas. Pero hindi ako umiwas. Naramdaman kong mas lumapit siya. Ang dulo ng ilong niya halos dumampi na sa gilid ng noo ko. Ang paghinga niya, mainit at mabigat, parang may gusto siyang pigilan pero hindi niya magawa. Sigurado ka? Mahina niyang bulong. Hindi ako sumagot. Pero ang mata ko, hindi na umalis sa kanya. Mabilis. Mapusok. Nakakalimutan kong nasa biyahe kami na may ibang tao sa unahan. Sa sandaling iyon, para bang kami lang ang nasa loob ng bus. Ang mga haplos niya, mahina pero may lalim. Ang init ng hininga niya sa leeg ko. Ang banayad na paghawak niya sa kamay ko. Lahat ng iyon, bumalot sa akin sa paraang hindi ko kailanman inakala. At sa unang pagkakataon sa buhay ko. Bumigay ako, ramdam ko pa rin ang init ng kanyang kamay sa balat ko. Ang bigat ng kanyang tingin na para bang tinatanong kung hanggang saan ako dadalhin ng nararamdaman kong ito. Hindi ko alam kung paano ko nagawang hayaan siyang lumapit ng ganoon kalapit. Bawat galaw niya, bawat paghinga niya. Parang hinihigop ako sa isang mundong hindi ko pa kailanman napasok. Tumigil ang bus sa isang madilim na bahagi ng kalsada, malapit sa isang gasolinahan. Wala nang ibang pasahero, maliban sa driver na abala sa pakikipag-usap sa isang gasoline boy. Sa likod ng bus, naroon kami, nakalubog sa anino, nagtatago sa dilim. Nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o mas lalo pang lumapit. Pero nang inilapit niya ang mukha niya sa akin, nang dumampi ang dulo ng ilong niya sa ilong ko, hindi ako umatras. April, mahinang tawag niya sa pangalan ko. Parang hinihintay ang susunod kong kilos. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Parang may humatak sa akin palapit. May nag-udyok na hayaang angkinin ng init ng sandali ang buo kong katawan. Naramdaman ko ang palad niya sa pisngi ko. Hinahaplos ito na para bang may pag-aalinlangan pa rin. Pero sa sandaling iyon, alam kong nawala na akong babalikan. Ang sumunod na nangyari, hindi ko alam kung paano nagsimula. Basta naramdaman ko na lang ang haplos niya sa leeg ko. Pababa sa balikat ko. Ang init ng hininga niya sa balat ko. Ang paggalaw ng mga daliri niyang nagiiwan ng kung anong kuryenteng nagpapanginig sa akin. Sa loob ng bus na iyon, sa ilalim ng mga malalabong ilaw, natagpuan ko ang sarili kong bumibigay sa isang lalaking ni hindi ko man lang lubusang kilala. Pero sa mga sandaling iyon, wala nang pangalan, wala nang trabaho, wala nang tama o mali. Ang natitira na lang ay ang kami. Ramdam ko pa rin ang init ng katawan niya kahit nakayakap lang ako sa kanya. Nakasandal sa dibdib niyang mabilis ang pagtaas-baba sa bawat malalim niyang paghinga.
Ang pawis namin, magkahalong dumadaloy sa balat. Tila nagpapaalala ng nangyari, ilang minuto lang ang nakalipas. Tahimik lang kami. Walang gustong magsalita. Parang kung sino man ang unang bibitaw ng salita, siya ang gigising sa katotohanan na tapos na ang lahat. Napapikit ako. Sinusubukang isiksik sa utak ko na ito ay isang panaginip lang, isang ilusyon na pagdilat ko ay maglalaho rin. Pero hindi. Nandito pa rin kami, sa likod ng bus, sa isang madilim na bahagi ng kalsada, kung saan walang nakakaalam ng ginawa namin. Narinig ko ang mahina niyang buntong hininga. April, tinig niya, mababa at bahagyang garalgal. Tumingala ako, sinalubong, ang mata niyang tila may gustong sabihin pero hindi niya masabi. May halong pag-aalala, pero may natitirang alab pa rin. Ano? Mahina kong sagot. Hindi ko rin alam kung gusto kong marinig ang sasabihin niya. Ngumiti siya, pero iba ang ngiting, iyon, hindi na ito mapanukso, hindi na puno ng pangaakit. Para bang gusto niyang sabihin na hanggang dito na lang talaga kami. Napalingon ako sa bintana ng bus. Nakatigil pa rin kami sa gasolinahan at sa labas, tahimik na ang paligid. Ilang saglit pa, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng driver's seat. Napabalikwas ako ng upo. Hindi ko alam kung dapat ba akong mataranta o magkunwaring walang nangyari. Ayos ka lang? Tanong niya. Mababa ang boses, parang gusto akong pakalmahin. Tumango lang ako. Hindi ko na siya tiningnan. Maya-maya, umandar na ang bus. Kasabay ng paggalaw, nito, naramdaman ko ang unti-unting pagbalik ng katotohanan. Tapos na ang sandali namin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Kung pagsisisihan ko ba o panghahawakan ang saglit na ligayang natikman ko. Pero ang sigurado ako, hindi ko ito basta malilimutan. Mula sa bintana ng bus, tahimik kong pinagmamasdan ang madilim na kalsada. Ilang ilaw lang ng poste ang nagpapaliwanag sa paligid. At sa bawat mabilis na pagdaan ng bus sa mga madidilim na sulok, parang unti-unting lumalabo ang lahat ng nangyari. Kanina, nilingon ko siya pero hindi na niya ako tinitingnan. Nakatingin siya sa harapan, sa malayo. Parang may iniisip na malalim. Wala na ang dating titig na nagpapainit ng katawan ko. Wala na ang mapanuksong ngiti. Wala na ang mga haplos na kanina lang ay bumalot sa buong pagkatao ko. Bumalikwas ako ng upo, iniwas ang sarili sa kanya. Dapat ay ganito, hindi ba? Dapat wala nang ibang maramdaman maliban sa panandali ang sarap na nawala rin agad. Pero bakit may kung anong hapdi sa loob ko? Bakit parang may kulang? Sinubukan kong isandal ang ulo ko sa bintana. Ipinikit ang mga mata. Pero ang isip ko ay gising na gising pa rin. Nararamdaman ko pa rin ang bigat ng kanyang yakap, ang init ng kanyang palad, ang bigat ng katawan niyang dumagan sa akin sa ilalim ng dilim ng bus. April. Napalingon ako. Nakatitig siya sa akin. Malalim ang tingin. Parang may gustong itanong pero hindi niya masabi. Ngumiti siya ng tipid. Ingat ka pag uwi. Yun lang. Wala nang iba. Wala nang paliwanag. Wala nang paghingi ng tawad o pangakong magkikita kaming muli. Parang isang paalala lang na tapos na ang gabing ito. Bumaba ako sa terminal. Pakiramdam ko'y parang hindi ko kilala ang sarili ko. Alam kong may nagbago sa akin. May isang bahagi sa akin na iniwan sa loob ng bus na yon. Pero hindi ko alam kung gusto ko itong balikan o gusto ko na lang itong ibaon sa limot. Lumipas ang ilang araw, pero hindi pa rin nawala sa isip ko ang gabing iyon. Tuwing sasakay ako ng bus, palagi kong hinahanap ang pamilyar na uniforme, ang matikas na tindig at ang titig na minsang nagpatigil sa mundo ko. Pero sa bawat pagdaan ng bus, ibang mukha ng konduktor ang sumasalubong sa akin. Wala siya.
Sinubukan kong iwaksi ang alaala niya. Ginawa kong abala ang sarili sa trabaho, sa mga kaibigan, sa kung ano-anong bagay na hindi naman talaga makakapuno sa kawalan na nararamdaman ko. Pero sa tuwing mapapatingin ako sa bintana ng bus, bumabalik ang lahat. Ang madilim na sulok ng sasakyan, ang init ng kanyang katawan, ang bulong niyang gumising sa natutulog kong damdamin. Hindi ko alam kung ano itong hinahanap ko. Ang katawan, ba niya? Ang mga halik niya? O ang pakiramdam na may isang taong tumingin sa akin na para bang ako lang ang babae sa mundo? Isang gabi, habang nakaupo ako sa hintayan ng bus, biglang may humintong sasakyan sa harapan ko. Bumukas ang pinto. At doon ko siya nakita. Nakatingin sa akin, nakangiti. Parang may alam siyang lihim na hindi ko pa naiintindihan. Sumakay ka, Anya. Wala akong tanong. Wala akong pag-aalinlangan. Pagkasara ng pinto, naramdaman ko agad ang init ng tingin niya sa akin. Hindi pa man siya nagsasalita, pero para bang sinasabi na ng katawan niya kung ano ang gusto niyang mangyari. Na-miss mo ba ako? Tanong niya. Bahagyang inilapit ang mukha sa akin. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin siya tinignan. Pero naramdaman kong hinawakan niya ang baba ko. Pinaharap ako sa kanya. Sa sandaling iyon, bumalik lahat. Ang gabing iyon, ang init, ang hindi ko dapat ginustong maramdaman pero hinayaan kong lamunin ako. Dinala mo ang sarili mo dito. Kaya sabihin mo sa akin, gusto mo ba akong makita ulit? Napalunok ako. May kung anong kiliting gumapang sa balat ko nang maramdaman kong lumalapit ang labi niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin, kung tatanggi ako o kung hayaan ko na namang matupok ng apoy na ito ang katinuan ko. Pero sa dahan-dahang pagbaba ng kamay niya sa baywang ko, sa marahang paghaplos ng daliri niya sa balat ko, alam kong wala na akong takas. At sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung gusto ko pang tumakas. Hindi ko alam kung anong klaseng mahika ang meron siya. Pero sa bawat saglit na magkasama kami, parang lumulubog ako sa isang mundo kung saan wala nang tama o mali. Kung saan ang tanging mahalaga ay kung paano niya ako titingnan. Kung paano niya ako hahawakan. Kung paano niya ipaparamdam sa akin na ako lang ang laman ng isip niya sa sandaling iyon. Nasa loob kami ng isang maliit na silid. Isang pansamantalang mundo na kami lang dalawa ang naroon. Madilim ang paligid, tanging ilaw mula sa lansangan ang nagbibigay ng bahagyang liwanag sa kwarto. Tumayo siya sa harapan ko, tinititigan ako ng may halong pananabik at pagtitimpi. Hinawakan niya ang mukha ko. Hinaplos ng dahan-dahan na parang sinusuri ang bawat linya ng balat ko. Mainit ang kamay niya at ang init na iyon ay tila gumapang papasok sa katawan ko. Unti-unting pinupuno ang bawat sulok ng diwa ko. Alam mo bang hindi kita makalimutan? Bulong niya, malapit sa tenga ko. Napapikit ako. Hindi ko kayang sagutin, iyon. Dahil kung aaminin ko, baka hindi ko nakayaning humiwalay sa kanya. Isang iglap, naramdaman ko na lang ang marahan niyang pagdampi ng labi sa pisngi ko, pababa sa panga, hanggang sa leeg, hindi nagmamadali. Parang nilalasap ang bawat sandali. Ramdam ko ang dahan-dahan niyang paghinga, ang init ng balat niya na halos dumidikit na sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba kitang kalimutan, bulong ko pabalik. Halos hindi ko na makilala ang sarili kong boses. Tumigil siya, tinitigan ako sa mga mata. Tila may kung anong pag-aalinlangan sa tingin niya. Pero sa parehong pagkakataon, may pangungulila ring hindi niya kayang itago. Hinila niya ako papalapit. Niyakap ng mahigpit. Hindi lang dahil sa pagnanasa, kundi parang may takot. Takot na baka ito na ang huling beses na magkikita kami. At sa yakap niyang iyon, doon ko lang napagtanto, ako rin,
natatakot. Dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagiging estranghero namin sa isa't isa, ayaw ko na siyang pakawalan. Bumabalik pa rin sa isip ko ang gabing iyon. Ang init ng kanyang hininga sa balat ko, ang bigat ng kanyang yakap, at ang paraan ng mga daliri niyang gumuhit ng landas sa bawat pulgada ng aking katawan. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noong gabing iyon, kung paano ko hinayaang mahulog sa init ng sandali. Pero ang mas hindi ko maintindihan ay kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya nawawala sa isip ko. Kinabukasan nagising ako na parang lumulutang pa rin sa hangin. Ang pakiramdam ay para bang isang panaginip ang lahat, isang bagay na hindi ko kayang hawakan, pero damang-dama ko pa rin sa bawat hibla ng pagkatao ko. Tulala akong nagbihis, tulala habang kumakain, at lalo na habang naglalakad papunta sa bus. Stop. Gusto ko siyang makita ulit. Bumalik ako sa parehong hintayan, sa parehong oras. Nag-abang ako. Dumaan ang maraming bus, dumaan ang maraming konduktor, pero hindi siya dumating. Kinabukasan, muli akong naghintay. Wala pa rin. Araw-araw, gabi-gabi, umaasa akong muling makikita ang mga matang tumago sa akin. Umaasa akong maririnig ulit ang boses niyang mababa at may halong pag-aalalang nagtatanong kung pagod na ba ako. Umaasa akong mararamdaman ko ulit ang mainit niyang palad sa ibabaw ng kamay ko. Pero parang isang anino lang siya sa buhay ko. Dumaan, nagparamdam, pero hindi na bumalik. Hindi ko alam kung sinadya niyang umiwas. Hindi ko alam kung itinakda lang talaga ng pagkakataon na minsan lang kami magkita. Pero kahit anong paliwanag ang gawin ko sa sarili ko, masakit. Minsan, habang sakay ng bus, napapatingin ako sa bintana at iniisip kung paano kaya kung ibang ruta ang kinuha ko noong gabing iyon. Ano kaya kung hindi ako pumayag na sumandal sa kanya? Ano kaya kung hindi ako bumigay sa tukso? Magiging mas maayos kaya ang pakiramdam ko ngayon? O mas lalo lang akong magsisisi dahil pinalagpas ko ang isang gabing maaaring maging akin? Dumaan ang mga linggo. Unti-unti, natutunan kong tanggapin na baka hanggang doon na lang talaga kami. Isang gabi lang, isang biyahe lang, isang sandaling itinakda para sa amin. Pero hindi kailanman mauulit. Minsan, habang nag-aabang ako ng bus, may nakita akong pamilyar na uniforme. Isang konduktor, may hawak na tiket, may suot na parehong asul, na polo. Mabilis akong lumingon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pero hindi siya. Napabuntong hininga ako. Sa huli, hindi ko na siya muling nakita. Marahil, ganun lang talaga ang buhay. May mga taong dumarating sa buhay natin hindi para manatili, kundi para mag-iwan ng bakas. At minsan, ang bakas na iyon ay sapat na. Ngayon, sa tuwing sumasakay ako ng bus at sumisilip sa bintana, may kaunting pait sa labi ko, pero may ngiti rin. Isang lihim ng ngiti na parang nagsasabing, kahit minsan, may isang lalaking nagpadama sa akin kung paano maging buo. Kahit sa isang saglit lang. At kahit hindi ko na siya makita ulit, mananatili siyang isang bahagi ng kwento ko. Isang lihim na kwento ng isang dalaga at ng isang konduktor sa isang gabing hindi ko kailanman malilimutan. At diyan nagtatapos ang liham ngayong gabi. May mga taong dumarating sa buhay natin ng saglit lang, pero ang alaala nila ay nananatili. Hindi lahat ng kwento may happy ending, pero lahat may dahilan kung bakit nangyari. Ako si DJ Serene, at hanggang sa susunod na liham, magandang gabi sa inyong lahat.